Gamit ka ng gamit na efficacent oil pero alam mo ba ang tama para sa'yo? Regular, extra strength, o extreme? Hindi kasi sila pare-pareho, may tamang gamit bawat variant. Yo everyone, I'm Sa, your pharmacist. And today, i-explain ko ng malinaw kung anong pagkakaiba ng tatlong efficacent na ito. Educational lang ito, walang overclaims, lahat safe and based on proper product usage. Unahin natin ang efficacent oil regular. Ito ang classic formula na pinakakilala. Para saan nga ba ito? Ito ay para sa mild to moderate body aches. Pwede din ito sa gas pain o kabag, mild muscle fatigue, and pwede din itong daily use massage oil. Pwede sa mild lamig sa likod at simpleng pagod. Ito ang pinaka-gentle among the three. Kung mabilis ka ma-irritate sa sobrang lamig at burning sensation, ito ang best starting point. Next level naman tayo, efficacent extra strength. Same purpose pero mas mataas ang level ng cooling sensation. Mas bagay ito kung sa moderate to stronger body pain. Pwede din ito sa mabigat na trabaho or workout recovery. Gusto mo ng mas intense na lamig? Matagal kang makakaramdam ng relief kapag mas malamig ang formula. Pero hindi pa rin ito too strong. Pero obvious ang difference sa regular. Kung sanay ka na sa lamig at gusto mo ng konting upgrade, efficacent oil extra strength ang swak. Now eto na, efficacent oil extreme. Ito ang pinakamalamig at pinaka-intense at may strongest sensation sa tatlo. Best ito para sa matinding pagod at muscle tightness. Best ito sa mga taong sanay sa super lamig na counter irritant oil. Best ito kung gusto mo ng shock lamig effect para mas satisfying. Pero dahil extreme ito, hindi ito para sa lahat. Kung sensitive ang skin mo, baka masyado itong matapang. Always do a small skin test first. Para mas klaro, ganito ang hierarchy. Efficacent oil regular for mild cooling and for everyday use. Efficacent oil extra strength for stronger cooling and heavier relief. Efficacent oil extreme, ito yung pinakamalamig at pinaka-intense. Lahat ng mga ito ginagamit externally. Pangmasahe, panlamig, at pang pain relief support. Walang variant na mas magaling. Iba-iba lang sila ng intensity. At iba-iba ang tolerance sa bawat tao. Kaya before ka gumamit, tandaan, huwag gamitin sa broken skin, huwag sa eyes, sa mouth at sensitive area. Iwasan din ito sa baby sa toddlers. Wash hands after applying. Kung may redness o irritation, stop mo muna. At lagi, ang mga ito ay for external use only. So ayun, regular, extra strength, at extreme. Hindi sila basta-basta magkakatulad. Alamin mo kung ano ang bagay sa skin tolerance at needs mo. Kaya next time na bibili ka, for sure hindi ka na malilito. Choose the right strength para mas safe, mas sulit at mas effective para sa'yo. Ikaw, gumagamit ka ba ng mga ito? Anong variant ang gamit mo? Comment down below and please like, share, and follow us for more.